Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Nightingale. Nagsimula ang kwentong ito noong panahon na mga hari pa ang namumuno sa China. At sa kwentong ito, ang hari ang may pinakamagandang palasyo na may nakabibighaning hardin sa loob nito at may napakaraming uri ng bulaklak. May mga bulaklak na tanging doon nyo lamang makikita at wala kahit saan man sa mundo. Makikita doon ang mga maliliit na kampanang itinali sa hardin. Sobrang laki ng hardin nito, kaya kung lilibutin, makikitang may daan patungo sa gubat doon. At sa loob nun, naroon ang isang ilog kung saan nasa tabi nito ang bahay ng Nightingale. Sadyang napakatamis pakinggan ang pag-awit nito, nakamamangha at talaga namang hindi ka magsasawa. Kilalang-kilala ang kahariang ito, kaya naman dumadalaw dito ang maraming tao. Marami ng libro ang naisulat tungkol sa kahariang yon. At ang ilan sa mga librong ito ay tungkol sa Nightingale at ang mga awit nito. Isang araw, habang nagbabasa ang hari ng kanyang libro, may nabasa siya tungkol sa Nightingale na nakapukaw ng kanyang atensyon. Ano bang klaseng ibon nito? Parang hindi ko pa ata ito naririnig sa tanang buhay ko. Ipinatawag niya ang kanyang punong ministro. Ministro, ano itong nabasa ko na may isang ibon daw na tinatawag na Nightingale sa ating kaharian? Sadyang napakalambing kung umawit at itinuturing na pinakamagandang nilalang sa buong kaharian natin. Gusto kong marinig ito. Paanong hindi pa natin ito narinig kahit noong una pa? Kamahalan, hindi pa po ako nakakarinig ng ganong klase ng ibon. Humayo ka at hanapin mo ang ibon. Gusto ko siyang marinig na umawit sa palasyo ngayong gabi. Masusunod po, kamahalan. Nagmadaling umalis ang ministro matapos niyang marinig ang utos ng hari. Naghanap siya kung saan-saan na siya nagtanong sa mga nakikita niya sa palasyo. Ngunit wala ni isa ang nakarinig tungkol sa Nightingale. Kaya't bumalik siyang muli sa hari. Kamahalan! Maaari kaya na isulat lamang ng mga manunulat ang tungkol sa Nightingale? Dahil ito'y sapate lamang ng kanilang imahinasyon at ang totoo'y wala namang ganong klaseng ibon. Hindi! Ipinadala sa akin ng hari ng mga Hapon ang librong ito. Lahat ng nakasulat sa librong yun ay pawang katotohanan. Gusto kong marinig ang awit ng Nightingale. Dalin mo siya bago sumapit ang gabi. Kung hindi, papatawan ko ng parusa ang lahat sa kaharian na ito. Wala nang ibang maisip na paraan ng punong ministro. Lumibot siya sa bayan at ipinagtanong sa bawat nakakasalubong niya ang tungkol sa ibon hanggang sa may nakilala siyang batang babae. Nightingale? Aba, nakita ko din po siya! Tapos narinig ko siya kumanta! Nakatira po siya sa ilog! O sige, kapag dinala mo ko kung nasaan ang Nightingale, bibigyan kita ng gantimpala! Matapos nun, sumama siya sa bata para puntahan ng Nightingale sa loob ng gubat. Samantala, ipinasabi naman niya muna sa hari na natagpuan na niya ang ibon. Pareho silang nakarating sa lugar kung saan madalas na umaawit ang Nightingale. At doon nga nagsimulang umawit ang Nightingale. Sinabi ng batang babae, Diba? Kita niyo? Yan po yung ibon na sinasabi ko! Hindi narinig ng ministro ang sinabi sa kanya ng batang babae. Nabighani siya agad sa awit ng Nightingale. Narinig niyo ba yun? Lahat namamangha pag narinig niyo po yung kanta niya. Kahit kaila hindi pa ako nakarinig ng ganyang kagandang tinig. Siguradong matutuwa ang hari kapag narinig niya ang awit nito. O napakagandang Nightingale, sumama ka sa akin sa palasyo. Isa pong karangalan na ipinatawag ako ng hari. Sige po, pupunta po ako. Dala ang Nightingale, bumalik silang muli sa palasyo. Ginayakan nilang maigi ang palasyo at nagningning ang mga palamuti nito. Nakaupo naman ang hari sa kanyang trono. At lahat ng mga hukom at maharlika ay naroroon. Isang gintong tayuan ang inilagay para sa Nightingale. Lumapag ang Nightingale at dito na nga siya nagsimulang umawit. Sadyang nakakaengganyo ang awit ng Nightingale, kaya naman napaluha ang hari. Nais ko na isuot ninyo ang gintong singsing ko sa leeg ng Nightingale na ito. Hindi po, kamahalan. Wala po akong ibang gusto. Sapat na po na magustuhan niyo ang kanta ko. Inutusan ng hari ang Nightingale na manatili sa palasyo. Isang gintong kulungan ang ginawa para sa kanya.
Maaari siyang lumipad sa labas 2 beses sa umaga at 1 tuwing gabi. 12 sundalo ang laging kasama niya at 1 pulang tali ang nakalagay sa liig nito. Ayaw ng Nightingale na lumipad ng ganito. Ngunit nagpatuloy ito ng ilang linggo. Isang araw, may nagpadala sa hari ng isang kahon na may nakaukit na mga salitang Nightingale. Sigurado akong panibagong libro na naman ito na isinulat tungkol sa Nightingale. Ngunit walang libro sa loob ng kahon. Isang gintong nightingale na nababalutan ng mga diamante at mahalagang bato ang naroon. Nang hilahin niya ang buntot nito, umawit din itong katulad ng tunay na nightingale. May isang laso na nakatali sa liig nito na may nakasulat na ang nightingale na ito ay pagmamay-ari ng hari ng bansang Hapon at hindi maaaring maitumba sa nightingale na pagmamay-ari ng hari ng China. Nagalak ang lahat nang makita nila ang artipisyal na ibon. Isang napakagandang handog! Ngayon pakantahin natin silang dalawa ng magkasabay. Kapwa umawit ang 2 nightingale. Ngunit hindi kasing gandang pakinggan kagaya ng pag-awit ng totoong nightingale na umaawit ng kung ano man ang kanyang naisin. Samantala, ang isa naman inaawit lang niya kung ano man ang awit na inilagay sa kanya. Hindi ito kasalanan ng artipisyal na ibon. Inaawit niya lang kung anong naituro sa kanya. Sumunod namang pinaawit ng mag-isa ang artipisyal na ibon. Kaparehong-kapareho nito ang boses ng tunay na nightingale. At dahil sa mga nagdiningning nitong diamante, nagmukha itong katangi-tanging tingnan. Umawit ang artipisyal na ibon ng napakaraming awitin. Ngunit isang araw, hiniling ng hari na marinig na niyang muli ang tinig ng totoong nightingale. Nasaan na napunta ang Nightingale? May nakakita ba sa kanya na lumipad palayo? Paanong nangyari na wala sa inyo nakakaalam kung nasaan siya nagpunta? Mukhang nakatakas na siya at wala na dito sa palasyo. Masaya ang lahat sa loob ng korte na mayroong artipisyal na ibong umaawit sa kanila. Kahit papaulit-ulit ito, talagang hindi sila nagsasawa at naaaliw pa rin sila. Napakaganda naman ng nightingale na yan! At ang galing niya kumanta! Kung titignan mo, hindi mo mahahalatang gawa-gawang ibon lang ito. Lahat tayo'y nalulugod sa regalo na ibinigay sa atin ng hari ng mga Hapon. Ministro, magtakta ka ng isang konsyerto sa susunod na linggo. Nais ko na marinig ng buong bayan ang mga magagandang awit ng Nightingale na ito, ha? Masusunod po, kamahalan. Nang sumunod na araw, inilunsad nila ang konsyerto ng Nightingale. Nagustuhan ng lahat, ngunit may iba sa kanilang narinig na ang totoong Nightingale. Maganda naman, pero hindi kasing ganda ng pag-awit ng totoong Nightingale. Nakakayak pag siya na ang kumanta. Ang galing! Napakagaling! Kahit ilang beses mong pakinggan, hindi ka talaga magsasawa! Inilagay nila ang artipisyal na nightingale sa silid ng hari malapit sa kanyang kama. At tuwing gabi, bago siya matulog, pinapakinggan niya itong umawit, kaya naman binigyan niya ito ng bansag na mga awit na mga maharlika. At ang pangalan na yon ay kanilang tinahi sa isang laso at itinali sa liig nito. At sa ngayon, may mga libro na ding naisulat tungkol sa artipisyal na nightingale. Kumalat at mas naging tanyag pa ito sa buong mundo. Matapos ang isang taon, ang hari gayon din ng kanyang mga hukom na kabisado na ang mga awit niya. At sa tuwing nagsisimula ang ibong umawit, sumasabay na ang mga tao sa pag-awit. Ngunit isang gabi, habang umaawit ang artipisyal na ibon para sa hari, isang tunog mula sa loob na parang nasisira ang narinig nila. Kinabukasan, ipinadala niya ito sa taga-kumpuni upang ipatingin ang artipisyal na ibon. Kamahalan, tinignan ko na po ang makina nito. Madalas at nasobrahan ito sa paggamit. Matindi po ang sira ng kawad nito sa loob. Kung susubukan ko naman pong gawin, mawawala na po ito sa tono. Kinalulungkot ko pong sabihin na hindi na po ito makakakanta ulit. Nang marinig nila ito, lubhang nalungkot ang buong kaharian. Dahil ang ibon lang na yon ang tangi nilang kinagigiliwan. 5 taon ang lumipas. Nagkasakit ang hari at lumubha ang kanyang kalagayan. Nagsimulang manalangin ang mga mamamayan ng kaharian para sa ikagagaling ng hari. Kamahalan, maaari po ba akong magtanong sa inyo? Ano po ang maaari kong maipaglingkod sa inyo? Walang naisagot ang hari. At kung titingnan ng kanyang kalagayan, naging mas malubha ito at mukhang hindi na siya maililigtas pa. Nahihirapan na din itong huminga. Wala itong maisip kundi
Umawit ka, minamahal kong Nightingale. Umawit ka. Ginantimpalaan na kita ng lubhang karamihan. Hindi mo maaaring gawin sa akin ito. Umawit ka, pakiusap. Ngunit hindi umawit ang artipisyal na ibon. At sa oras na yun, may narinig ang hari na umaawit mula sa labas ng kanyang bintana. Muling sumigla ang mukha ng hari. Makaraan ng ilang sandali, inakala ng hari na may nakita siyang imahe ng isang ibon sa bintana. Kinusot niya ang kanyang mga mata at nakita nga niya ang pinakamamahal niyang Nightingale. Nagsimula itong umawit. Bumalik ka! Umawit ka! Aking minamahal na Nightingale! Nagpatuloy sa pag-awit ang Nightingale ng ilan pang minuto at mas sumaya ang hari sa bawat himig na kanyang naririnig. At mukhang nagsisimula na ulit bumalik ang pag-asa nitong mabuhay. Salamat. Maraming salamat, aking minamahal na Nightingale. Bakit mo ko iniiwan? Ngunit dahil sa pagbalik mo, naibalik ko na ang dati kong sigla. Paano kita mababayaran sa ginawa mo? Naku po, kamahalan. Hindi na po, ginantimpalaan niyo na po ako. Naalala ko po nung kinantahan ko po kayo nung unang beses. Napaluha po kayo nun. May tuturing na rin po yung pagpapahalaga sa isang sining. Nagsimula ng isang panibagong awit ang Nightingale. At habang pinapakinggan ito ng hari, nakatulog siya. At kung titingnan, mukhang nakatulog na nga ito ng mabuti matapos ang ilang araw. Nang magising ang hari sa sumunod na araw, magandang sikat ang bumungad sa kanya mula sa bintana at nakatayo roon ang Nightingale. Maayos at masigla na ang itsura ng hari. Sana dito ka na lang manatili o minamahal kong Nightingale. O sige, umawit ka kung kailan mo gusto. Hindi na kita muling pipilitin pa. Hindi po, kamahalan. Hindi po ako pwedeng manirahan dito sa palasyo. Kapag naramdaman kong gusto niyo ako makita, saka lang ako pupunta. Magtatayo na lang po ako ng malapit na pugad dito. Tapos pag kailangan niyo ako, pupunta ako dito para awitan kayo. Ikukwento ko sa inyo ang lagay ng kaharian sa pamamagitan ng awit ko. Pero dapat ipangako niyo sa akin. Oo naman. Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo anuman ang gusto mo. Pero hindi niyo po sasabihin kahit kanino na ikukwento ko sa inyo ang lagay ng kaharian. Sige, pumapayag ako. Pagkasabi noon, lumipad palayo ang Nightingale at napagtanto ng hari na hindi natin dapat ikulong ang mga ibon. Mayroon din silang karapatan na mabuhay na ayon sa kanilang nais. Walang sino man ang may karapatan na ikulong o bihagin ang kahit sino at mas magandang tingnan ang mga ibon kapag malaya itong makalipad at makaawit sa puno o sa gubat. Yun ang totoong lugar nila. Doon sila dapat tumira at hindi sa mga palasyo na may 4 na haligi dahil tirahan ito ng mga tao. Makaraan ng ilang sandali, pumunta ang ministro para tingnan ng hari. Nakita niya na wala na sa kanyang kama ang hari at sa halip, nakatayo ito sa harap ng bintana habang nakamiti. Nagmadali ang punong ministro para sabihin sa lahat ang magandang balita. At noon nga'y nagbunyi ang buong kaharian.